Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutan ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka, sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas tinubos ng Diyos bayaang magpuri, yamang nangaligtas sa tulong ng poon sa sariling bayan, sila ay tinipot pinagsama-sama, silangat kanluran, timog at hilaga ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag at dininig naman sa gipit na lagay sila'y iniligtas, inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan, ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseyo, at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw ng Biyernes, mga kapatid sa pananampalataya. Long time no see po tayo at wala tayong ibang masisisi kundi ang buwisit na COVID-19 na iyan. Pero maganda po at muli tayo magkakaniig sa pagninilay-nilay natin sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Ngayon, sa Ebanghelyo pong ito, ano po ang ipinararating sa atin ng Panginoon? Una, sa buhay ng bawat isa, hindi mawawalan ng mga kontrabida. Hindi tayo mawawalan ng kontrabida sa buhay. Ito nga ho sa Ebanghelyo, ang Panginoon may mga kontrabida, yung Saduceo na wala nang ginawa kundi sumunod sa Kanya, manmanan siya, maghintay ng Kanyang pagkakamali. Sumunod naman itong mga Pariseo, mga Saduceo, Pariseo, gayun din ang layunin na subukan ng Panginoon, hinihintay na magkamali ang Panginoon para ma-report sa mga authorities, ayan ika, nagtuturo ng mali, ayan ika, ganon. So, sa Ebanghelyong ito, kunyari lamang itong mga Pariseng ito ay lumapit ng may paggalang sa Panginoon, pero may bad intention sila. Gusto nilang mahuli ang Panginoon. Ang tanong nila ay ano po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Oo. So, nakalagay dito, upang subukin siya, upang tingnan kung anong kanyang isasagot, kung tama o mali. Alright. Ngayon, maganda itong tanong na ito. At ito ay nagbunga sa magandang summary ng lahat ng kautusan ng Panginoon na masasabi nating dalawang haligi, twin towers, dalawang haligi ng kautusan. Lahat ng kautusan ay nakasalalay dito sa dalawang haliging ito. Namely, ang sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Siyempre, prioritize mo ang Panginoon. Siyang lumikha sa iyo ba't hindi mo mamahalin niya? Yung magulang nga, sasabihin natin, ba't mahal mo magulang mo? Siyempre naman, bakit mo? Magulang ay ang Diyos pa na lumikha sa lahat. Oo. So, ito ang una. Ngayon, paano daw natin mamahalin ang Panginoon? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Ano ibig sabihin nito? May asawa ka. Subukan mo sabihin sa asawa mo, mahal, sa araw na ito, I love you 50%. Matutuwa ba yon? Or, mahal, bukas, sisikapin kong maging 70% ang pagmamahal ko sa iyo. Tingnan natin kung anong isasagot sa iyo ng asawa mo. Usually ganito, kung 50% lang ibibigay mo sa akin, huwag ka na magbigay. Ang gusto ko ay 100% and beyond that. Yun. Teacher ka. Nagbigay ka ng test. Okay. Ang resulta, 70, 65, 75, 74. Ano sasabihin? Matutuwa ka ba doon? Ano sasabihin mo sa mga estudyante mo? Students, I expect more from you. Not 74, not 65 or 50, but 100. Kasi dapat magsikap kayo. Ayan. Kung ito ay naiisip natin, in human situation, sa Panginoon pa kaya? Sabihin mo kaya sa Panginoon, Lord, I love you only, kasi may COVID 30%. Anong mangyayari sa iyo niyan? Hindi ka na nahiya niyan? Diyos yung kausap mo? May doktor dyan, napagaling ka. Pinauuwi ka na sapagkat all clear ka. Ang sasabihin mo ba sa doktor na yan? Doc, my appreciation for you is 45%. Subukan mo.
subukan mo. Ang Diyos pa kaya? Ngayon, paano natin maipapakita yan sa Panginoon? Ay madali, lalo na ngayong situation natin ito, na marami tayong panahon sa ating kamay. Do we spend quality time with the Lord? O puro Facebook, puro game, and puro sat-sat sa telepono, text, and so on. May panahon ka ba sa Panginoon? Do you spend time with the Lord? Yun. Do you spend time reading the Word of God? Do you spend time, let's say, with devotions, with meaning, like the Holy Rosary? Yun ang tanong. Hindi mo masasabing mahal mo ang isang tao, tapos hindi ka mag-uukol ng panahon sa taong yan. Kaibigan mo ba si ganon? Oo naman. Very close kami. Ang tawag doon, BFF ba yun? Best friends forever. Ay, gaano kayo kalimit na magkita at siguro mga once a year. Best friend? Once a year? Hindi naman nasa abroad yun. At kahit nasa abroad, pwede namang marami namang mga pamamaraan. You see? So, ang Panginoon dapat mahalin ng buong puso. I love you, Lord. Buong lakas ng katawan, buong pag-iisip. Bakit? Utang natin lahat sa Panginoon. Amen? Amen. Tapos ang kwento. Pangalawa, sinasabi ng Panginoon, ang ikalawang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Love your neighbor as yourself. Ganon? Bakit nga? Ay utos nga eh. Pag sinabing utos, ay di dapat gawin. Kung ang gobyerno nga nag-uutos, face mask, face shield, social distancing, hugas ng kamay na may bula-bula, hindi pwedeng walang bula, 20 seconds, kakanta ka pa ng happy birthday, tapos mag-alcohol ka pa. Sinusunod mo yan. Ito pang utos ng Panginoon ang hindi mo sundin? Aba, ano ka? So, ibigin mo ang iyong kapwa gaya na iyong sarili. Anong ibig sabihin nito? Gusto mong mahalin ka ng kapwa. Correct. Di mahalin mo ang iyong kapwa. Yun ang ibig sabihin niyan. Gusto mong maalala ka ng iyong kapwa. Di alalahanin mo yung kapwa. Gusto mong matulungan ka ng kapwa. Di tumulong ka sa kapwa. Do unto others what you like others to do to you. Love your neighbor as you love yourself. Gusto mong marespeto. Di magrespeto ka sa kapwa. Gusto mong pasalamatan ka. Di magpasalamat ka sa kapwa. Yun ang ibig sabihin yan. At lalo na ngayong mahirap ang buhay, yung pagtulong mo sa kapwa. Yung pagbibigay mo ng ayuda o mayroon kang relief goods o mayroong pagkain na pwede mong i-share. Napakaganda yan. Love your neighbor as you love yourself. May kasabihan, ang marunong tumulong sa kapwa ay nananagana at hindi mawawalan. Bakit? Diyos ang gagantimpala sa iyo. Itong dalawang utos na ito, love God above all things, love your neighbor as yourself, ay magkasama yan. Hindi pwedeng merong isa at wala nung isa. Merong ganito at wala ito. Hindi po. Palagi yan. Katulad po ng formula for water. Nag-aral tayo niyan. Chemistry yan. H2O. H2O. Pag sinagsama, tubig. Alisin mo yung O, hydrogen lamang, walang tubig. Alisin mo yung H, tubig lamang, oxygen lamang, walang tubig. Pag sinama mo ang dalawa, tubig, water, H2O. Ito rin, pagsamahing lagi nang magkaroon tayo ng buong-buong pagmamahal sa Panginoon Diyos na nakikita sa pagmamahal natin sa kapwa. Amen. At ngayon, ipagdarasal natin ang lahat ng mga may sakit. Anong uri ng karamdaman itataas natin ngayon sa Poong May Kapal? Panginoon, sa iyong habag, sa iyong awa, sa iyong pagtangkilik, Lord,
ayudahan mo naman ang lahat ng mga may karamdaman sa isip, sa damdamin, sa katawan, sa kaluluwa. Lalong-lalo na yung may mga cancer, lalong-lalo na yung may mga depression and loneliness, at anumang mabigat at napakasakit na karamdaman. Come to their aid, O Lord. Ipakita mo na ikaw ay Diyos na nagmamahal, nagpapatawad, umuunawa, nagtatangkilik bilang isang magulang ang aming Ama sa Langit sa pamamagitan ng iyong healing touch and power in Jesus' name, in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.